Magandang umaga, Orly, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Bago dun sa ating mga pwede pag-usapan sa kapakanan po ng mga manggagawa, pwede ho bang malaman muna ano yung mga nakalatag hong programa po ng DOLE, Department of Labor and Employment, para po bukas Labor Day, Secretary? Kaugnay po doon sa pagdiriwang ng atin pong Labor Day bukas, mayroon pong mga nakalatag na job fairs, mayroon din pong kadiwa ng Pangulo offering, at meron din pong may kinalaman po doon sa mga awarding po ng ayuda, ng tulong po ng Department of Labor and Employment. Meron po tayong humigit kumulang 97 venues ng job fair po. At meron pong lumalahok na humigit kumulang 2,000 mga employers. At mayroon pong kabuuang bilang ng mahigit na 200,000 mga bakanting trabaho na pwede pong ma-applyan ng atin pong mga job seekers. Yung vacant job na ito, local ho ba ito o meron din po ditong trabahong pwedeng ibigay sa abroad? Meron din pong bahagi, doon po sa 200,000 plus na nabanggit ko, Orly, meron po doon mga 40,000 na overseas jobs sa iba-iba pong mga bansa. Ano ang mainly ang ino-offer dito sa mga overseas work o overseas job na ito, Bahagi Secretary? po yung nurses, meron din pong mga barista, waiters, cook po, at meron din pong mga agricultural workers po, Ka-Orly. Alright. Yung binabanggit nyo na 97 venues, lahat po ba mga pangunahing lugar at bayan po ito sa buong bansa, Secretary? Bukod po doon sa sentro, regional offices, meron po sa mga bawat probinsya nung pong job fairs at yung din pong kadiwa, mahigit pong 100 at mahigit ng 100 po ang atin pong kadiwa sites nang sa ganoon po magkaroon po ng access ang ating mga manggagawa at kanilang pamilya. Kasama na rin po ang ating mga mamamayan doon po sa mga pangunahing bilihin at affordable prices po. Alright. Secretary, linawin ko lang yung sabi nyo kanina may higit sa 2,000 mga employer. Ibig sabihin, may mga kumpanya po ito. Ang kasama ho rito, kala ko dito, yung mag-o-offer ng trabaho sa kanilang kumpanya, hindi yung mag-o-offer ng trabaho dahil sila yung mga manpower agency. Tama ho ba, Secretary? Karamihan po dito mga kumpanya mismo ang nag-o-offer. May bahagi din po ng mga service providers, subalit karamihan po diyan ay naroon po sa bahagi ng ating po mga principal na tinatawag. At least malaman niya ng baka mamaya yung mag-a-apply, akala niya kumpanya. Iba kasi yung kumpanya o mga kapuso kasi doon sa manpower. Mag-ahanap pa ho yata iba doon. Iba naman, meron na nakahanda, pero iba ho talaga in-expect ng ilang mga naghahanap ng trabaho na talagang kumpanya yung kanilang nakakaharap at nag-i-interview sa kanila. Tama ho ba, Secretary Laguesma? Tama yun, Kaulit. Maganda po yung nabanggit ninyo na i-interviewin kasi bahagi po ng aming paalala o payo sa atin pong mga job seekers, maghanda po at mga dokumento, madala rin po nila at paghandaan din po nila yung interview dahil marami pong pagkakataon na nagkaroon po tayo ng tinatawag na hired on the spot ang ating po mga aplikante. Pinagmamasdan ko itong unemployment rate nitong February bumaba pala. Ibig sabihin marami ho ang nagkaroon ng trabaho compare January of this year from 4.5 to 3.6% unemployment rate. Ano ho ba naging susi ho nito, Secretary? At saan pwede pang siguro palawakin pa, paigtingin pa para matugunan itong problema ng ilang mga kabayan natin na walang trabaho ngayon, Secretary? Tama ka dyan, Orly. Yung dapat na pag-ibayuhin pa, paigtingin at sana makita po natin ngayon na yung katuparan ng mga commitment o mga pledges na nakuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanya pong pagbibisita sa ibang mga bansa na kung saan po ay kanyang itinatampok ang Pilipinas bilang destination, investment destination. So, tuloy-tuloy po siguro ang amin ding pakikipag-ugnayan sa mga business firms, business organization na sila po ang nagkakaloob sa amin ng input o kaya naman ng mga potential na trabaho na dapat mapaghandaan ng kasanayan nang sa ganun po ay pag naglagak po ng puhunan, naririto na po ang manpower requirements nila. So yun po yung aming nakikita na dapat lalo pang paigtingin o palakasin nang sa ganun ay makalikha pa ng mas maraming trabaho
sa tulong po ng ating pribadong sektor. Noong mga nakaraang panahon kasi, ang dami nagsarat, naglipatan sa Indonesia, Thailand, and Malaysia. So yung mga malalaking mga international company na wala sa Pilipinas, lumipat sa mga bansang yan. Ito ho ba'y target din na maibalik sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, Secretary? Yes, Orly, bahagi yan at ang bahagi din po yung yung makaakit po tayo o makakuha po tayo ng mga bagong investment, mga bagong kumpanya na maglalagak po ng puhunan sa ating bansa. Kaya nga po talagang mahigpit po ang tagubilin ng ating Pangulo dun po sa may kinalaman sa ease in doing business, also ease in being able to transact sa atin pong mga departamento na may kinalaman po dun sa negosyo na nais pong itayo o kaya naman ay magdagdag ng puhunan. Matatandaan po ninyo, meron pong bisita ang ating Pangulo sa bansang Hapon at bansang Estados Unidos kung saan na-highlight po yung electronics, semiconductor at ito pong may kinalaman din sa atin pong power and renewable energy sector. Kaya po, ito po yung mga ating pinag-uukulan ng panahon at pansin ngayon dahil dito po tayo makakakita ng mga tinatawag natin na dekalidad na trabaho. Secretary, of course, hindi may wawaksi na naghahanap ng magandang balita. Yan naman natin kinoconsider every year na pagdiriwang po ng Labor Day. Yung usapin ng dagdag sahod. Kasi dito mga nakarang araw, naririnig ko, may 150, may 100. Yung mga legislated wage increase na pinag-uusapan. Ano ho ang inyong sinasagot? Pag may bumabati sa inyo ng advance, Happy Labor Day bukas, meron ba good news sa sweldo? Secretary Langwes ba, sir? O di sa bahagi po ng DOLE, natapos na po yung round ng minimum wage adjustments ng lahat po ng regional tripartite wages and productivity boards. At maghihintay pa ng isang taon para yan ay talakayin muli. Opo, pero kahit po wala pang isang taon, ngayon po ay nagre-review na rin at nagsasaalang-alang ang ating iba-ibang mga boards. Gusto ko lamang pong bigyan ng diin, Orly, at nagpapasalamat ako na nabanggit din itong usapin na ito. Ito pong mandato namin may kinalaman sa minimum wage adjustments. Ang over and above po dyan, yun nga po, nabanggit nyo kanina, may pending na mga panukala. 150 a day. 100 a day. Meron pang 550 a day. Ipapaubaya po natin ang pagtalakay niyan sa ating lehislatura sapagkat nasa kanila yung mandato. Ang amin pong obligasyon o tungkulin, magbigay po kami, tatulong po ng ilang mga departamento, kagaya po ng NEDA at DTI, ng technical inputs nang sa gano'n naman po mabalanse yung pag-a-address o pagsasaalang-alang ng pangangailangan ng mga manggagawa at kanyang pamilya sa kakayahan po at kapasidad naman ng mga employers. Matatandaan po natin, malaking bahagi po ng ating enterprises ay nandun po sa kategoryang micro, small and medium enterprises. At ito po yung malaking bahagi ng ating nakikitaan po natin na nandito po ang mayorya ng ating mga manggagawa na nandun po sa sektor ng wage and formal sector economy. Kaya atin pong binabalanse at yun nga po ang aming gustong makita ay ma-address din po natin yung pangangailangan ng ating mga manggagawa nang hindi naman po mapipinsala ang pagpapatuloy po ng operasyon ng ating mga kumpanya. Okay. Meron ba kayo nakikitang sektor ngayon na maaring tumaas ang bilang ng ating mga manggagawa? Halimbawa, sa information and technology, sa production, sa textile. Ano pong pwedeng palawakin pa, Secretary? Opo, kung matatandaan niyo po, nababanggit po yung tinatawag na Philippine Development Plan for 2023-2028 na amin naman pong sinusugan din doon sa Labor and Employment Plan. Meron pong na-identify na 10 key generator area, key employment areas. Bahagi po dyan yung transportation. Siyempre po ang turismo dahil talaga pong lumalakas sa pagbubukas po ng ating ekonomiya, pag-aalis po ng restriction. Kasama rin po ang construction at bahagi din po ng aming tinitingnan ang agrikultura bilang makakatulong po doon sa pagdami ng hanap buhay. Minsan nga lamang po nagkakaroon tayo ng concern kagaya po ngayon, bahagi po ng El Nino na kung saan naman po ay tinututukan at tinutugunan ng ating pamahalaan sa pagbibigay po ng assistance sa ating mga farmers, magsasaka at yung pong mga mayroong kinalaman sa agricultural sector. Kaya ito po yung mga nakikita namin na pwede pong mapanggaling. Siyempre po yung health and wellness sector at yung IT, yung ating pong business process outsourcing management, ka-Orly. Nakikitaan po natin ng paglaguyan at tutuloy-tuloy at kailangan po talagang medyo
maalalayan nang sa ganun naman po ay makalikha pa ng mas maraming hanap buhay. Panguli na lang, marami tayong mga manggagawa. Mas gusto na mapanatiling mura, abot kaya mga bilihin at mababang bayarin ng tubig at kuryente para kahit na walang taas sweldo, meron sila natitipid na iuuwi. Meron po bang pinag-uusapan ng DOLE, DTI, DOE o kung ano man sa ngayon ng gobyerno para po kahit na wala tayong pinag-uusapang wage hike o wage increase, yung sweldo ng isang manggagawa, meron siyang naitatabi kada buwan? Yes, Orly. Nabanggit ko kanina yung kadiwa ng Pangulo. Ang direktiba po ng ating Pangulo, institutionalized na po ito. Na pangmalagian po, hindi po yung kung meron lamang activities, kundi dapat po sana ito ay medyo may access ang ating mga manggagawa at kanilang pamilya at siyempre po ang buong sambayanan. Kaya nga po itong bukas po, meron po tayong 103 kadiwa sites, no? At magtutuloy-tuloy po yan. Nag-uusap po kami ng DTI, in fact, nakaraang Biyernes po, Orly. Nagkaroon po kami ng working session ni Secretary Fred Pascual at kanyang team. At ang focus po ng aming talakayan, may kinalaman po sa pag-aayuda, pagtitingin po dun sa mga pagpapalakas ng ating pong micro, small and medium enterprises. Nang sa ganun po, atin pong maipagkaloob dun po sa ating mga kababayan na wala sa urban centers, ang mga pagkakataon na makakuha ng trabaho. Kaya naman po yung livelihood programs na makakatulong po sa kanilang pag-a-address ng kanilang pangangailangan. Bahagi din po kami ng talakayan ng DOE, may kinalaman po sa enerhiya, sa power po, Orly. Kasi alam natin, para po talaga magandang operasyon ng mga kumpanya, lalo na po yung nasa manufacturing sector, dapat po maganda ang supply ng ating power. Kaya yan din po ang pinag-uukulan ng pansin ng atin pong Pangulo doon sa pagpupulong ng gabinete na kung saan tinatalakay po ang mga kaparaanan at mga balaki na makakatulong po upang magandang supply. Meron pa tayo hanggang bukas at hayaan niyo po makipag-ugnayan po muli kami sa inyo, Secretary Laguesma. Maraming salamat. Magandang umaga po, Secretary. Thank you maraming salamat, Orly, at mabuhay po ang inyong programa. Magandang araw po sa ating mga manggagawa. Good morning. Mga kapuso, Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma niyo po napakinggan.